Morning sa inyong lahat mga kababayan. Ang ganda ng weather ngayon. Weather forecast is a foggy today. Kita niyo yung mountain, oh. Ayan, oh. Nag-fogs pa, oh. Ayan, oh. So ngayong umaga ay may pupuntahan tayo na isa sa mga bago nating scholar dito sa sitio shop. So umuulan talaga dito at may doon akong dalang payong para safety, para pagka lumakas ang ulan hindi tayo mababasa. Tingnan nyo, tubig na, oh. Kung nung mga nakarang araw pag kami napupunta dito ay medyo summer, pero medyo na iba yung timpla ng weather ngayon. So magandang maglakad kasi malamig, pero yun nga lang medyo maputik tsaka medyo madalas. At malaking tulong din yung pagulan dahil yung mga nakatira dyan ay medyo hirap sila sa tubig dahil malayo yung kanilang kinukuhanan ng tubig. Mahirap mag-igib kapag mainit, diba? Nakakapanghina yun. At ganun, ngayong season ang taniman ng mga katutubo ng mga palay. So kung mapapansin nyo mamaya, meron tayong makikita dito ng mga nagtatanim sa kanilang mga uma o bukid. Kung mapapansin nyo yan, yung mataas na kinaingin nila, kahit ganyang katarik yan, ay natataniman nila yan ng mga gulay or saging, mais, kamote. Yun yung kanilang tinatanim. So yun nga lang, medyo, siyempre nadadamage yung mountain, pero wala tayong magagawa kasi ito ay mga lupa nila. Pero tinataniman naman nila ng mga pananim. Ayan, oh, tinan nyo. Meron ditong mga galing sa pagtatanim, mga katutubo yan. Oh. Ayun, naririnig ko yung lagaslas ng ng tubig. Kita nyo yan? Yan ay dahon ng sibuyas. Yan sila nagtatanim. So yung mga nandito, galing na sila dun sa taas. Meron silang mga dalang mayong buntag, meron silang dalang liyang. Ayun. Yung iba niyan, meron na yung nakalagay na mga gabi o kanilang pagkain. Yung si ate, oh, may inaano siyang pagkain. Buti na lang nagsapatos ako para hindi maputik. Uy. Meron silang dalang kaldero. Baka nagluto si ate. Narinig ko ang kalas ng kaldero. Uy, si ate! Nasaan si Jonah? Sa balay. Siya ang nanay ni Jonah. Oh, asan nyo gikan?
Ha? Nagtanim. Kuan unta sila mangalot diha. Ang mangalot ng Oo. kamote? Oo. Sige na, mangalot. Asa ka mangalot? Sa babaw? Oo. Ay, ginoo ko tarik, oy. Ha? Si Jonah nasa inyo? Dapat ganay pa iya do mahaliyog ni. Sige na lang, kay punta kami doon kay Na may bisita. okay lang man. Mas okay yung kay okay, mangunguha ka na. Asa ng kamote diyan? Oo. Diha bas sila na pa unod. May unod pa. Kanino yan? Sa imo? Sa inyo yan? Basig dili Inyo na? Nani ko to kwat. Kwat. Sa ako nang anak. Ah. Yang tanom pero ang kini gibaligya na sa akong igagaw. Mm. Ikaw na sa Bisaya mo tong inadlawan. Opo. Mo tong kuan na. Mula lang akong anak diha ba. Nagtanom-tanom lang siya diha. Ikaw asa ka pupunta ate? Sa baryo, sa sentro. Oo. Anong laman yan? Nga. Kanin, luya. Oh, Kaldero. kaldero. Oo. Ato ko sa uma. Sa uma na. Oo. Anong baon mo? Wala. Wala. Ako'y baon. Ayan na yung ulap oh. Hala ate, mawa ka na kasilo doon para makabalik ka rin agad. Oh. Siya, kauban niya. Oo. Si Miludong, iyang manghod. Kapatid niya. Oo. Oh, grabe ang tarik ko. Mangunguha po sila doon ng kamote. Oh. Oh, para sa iyo ate. Thank you. Thank you. Uy. Punta ka sa uma. Oo. Mga Ate mo dito? dito sa shop. Oo. Sabay mo. Sige. Ayun na. Mangunguha na yun ng kamote. Tama-tama, hindi mainit. Malamig ang panahon. Oh, Salamat kayo, sir. thank you. Para may ano ka ate, pira. Wala kay sapi. Wala. Wala. Wala good, sir. Bakit wala? Dapat mayroon. Mayroon na eh. Wala pa ni kuan ang uma, wa pa nagka-harvest. Ano man ang tanim nyo dito? Kuan lang kamote o mais, saging. Yung mga ban ha? Wala nga nagtrabaho. Ang anak? Wala man ko'y gamay anak. Na ako'y anak na graduate na grade 6. Ako nang 12 nang edad. Nga dito man karon nagbakasyon sa Maguang dito sa unahan Pastapak. Dito sa doon sa Kalagangan ba? Kalagangan. Oo. Layo eh. Sa Kidman side. Sa may pa San Fernando na. Kalagangan. Sa kuan Gatungon. Kalagangan. Tong naadtoan na namin to. Opo. Ayun na. Mananaid sila ng kamote. Nagkuan. Nagbakasyon to. Maguang. Dito magundang amin yung akong anak nga duha. Matong kuyog tong gamay na akong anak. Opo. So, Ayun na. Oh. Nanay ni Jonah yun eh. Tara. Punta natin si Jonah. Lakad lang tayo. Maputik. Buti umulan na. Tag-ulan na yan. kahapon pa, kahapon. Kusog. Igo na. Dili kayo kusog. Karon sa sabon sa buti mo kuan nagkakaisip ko. Nagkabo ng mga bata oh. Daghan na yung nagkabo ng tubig. Na sila oh. Maglaba ang upan. Tugnaw yan ang tubig ba oh. Dini muna kami. Kami medyo malayo-layo ng konti lang naman ang lalakarin. Konti lang, pero hindi naman talaga totally napakalayo. Pero masarap maglakad ngayon. Kasi hindi mainit. Hindi kagaya nung paglalakad namin noon, mainit.
ang laki ng bato. Oh. Lapad. Eh, ano naman? Likod lang ng kakilala. Wait, sino yon? Yan. At bukas ay nasa mission ulit kami. Doon kami naman sa lugar po nila Russell. Babalikan namin yung mga natulungan natin doon 3 years ago. May mga napabahayan tayo doon. Babalikan natin sila, kamustahin natin, and baka nag-open na ulit yung daan papasok doon. Pwede na tayo ulit. Doon kami matutulog kasi napakalayo po noon. So papunta pa lang doon 7 hours na. At saka yung pabalik pa ganun din. So doon na kayo matutulog. Bukas, Di mainit na. yun na lang, di mainit. Ayun, baklay niya pero init yun. So kung sumama si Mike, gusto ko sin sumama ni Mike eh. Putik siya. Sabi ko wag sumama. Sabi ko baka mainit o kaya ngayon maputik naman. Katrina. Ang cute ng bata, oh, may dalang tubig. Anyway, ayan mga kababayan. Nandito na kami sa sitio shop. Tayo dito kay Jonah. Kapatid pala ni Jonah, itong kambal. Si Jess Samay. Alright, hello. Ano? Oh, ang mga bata, ang kanyang mga kapatid. Hindi ako pumasok, Jonah. Pwede ako sulod? Teka lang, tatanggalin ko po ang aking ang aking sapatos. Hello, ang daming bata. Jessamay, as Jessamay. Ha? Sino si Jessamay? Ha? Nandun, okay. Ano nga pangalan mo? Jonalyn. Jenalyn. Rose. Iksuon mo? Kini. Iksuon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam no, Jonah. O, tulog po yung kapatid nilang maliit. Okay, nakita namin imong mama doon, no? Ang halot ng kamote. Wala kayong bigas? Wala na. Halika nga muna, tindog mo. Mabuti naman siya at naiiwan na lamang sa bahay. So, at least ay nakakapagbantay sa kanyang mga kapatid at hindi na pupunta sa ibang laing lugar. Like for example, yung iba kaya nakakapagkaroon ng boyfriend dahil nagpupunta sa ibang lugar. Ikaw ba may boyfriend? Wala? Sure? Yes, sir. Okay, very good. Okay. Anong sudan nyo karon? Wala? Wala, sir. Uy, may sinaing. Kanon to? Kanon? Nagkaon na yung mga igsoon. Oh, sir. Okay, nahuman na pala silang magkaon eh.
Ano sudan nyo? Nagsaing na kayo? Yes, sir. Tingnan nga natin. Uy, may kanin. Gamay lang kanin nila. Lalagyan ng bigas. Bigas ba nilalagyan nila dito? May bigas pa. Tingnan natin. Ay, hindi siya bigas. Mais. Wala na silang bigas. Oh. Wala namang Kaya nanguha ng... Ayun, may kamote naman. Ini-stack lang ng mama niya. Ayan, maibibili na kayo ng mais ng bigas. Kaya pala. Ilaw mga bata. Ang tahimik ng mga bata. O kamukha ni Chabelita. Yung kambal. Tingin nga dyan, be. Ano to? Sino nagtutulog dyan? Kwarto? May kwartong maliit. Sino tutulog dyan? Si Jonah. May second floor pa pero wala silang mga lagay ng damit o mga nakasako-sako lang. Jonah, gagalingan mo ha. Kasi alam mo, ngayon, mayroon kaming scholar. Ang pangalan niya Mia. Katutupo din yon. Okay? Umalis siya kahapon. Nasa Maynila siya nagbabakasyon. 3 taon na namin siyang scholar. Magaling yung bata, mabait. So, nagbakasyon siya sa amin, din sa Davao. Malay mo next year, makapagbakasyon ka sa Balay, doon ka. Ilang taon ka na nga? 14. Bata ka pa. Bata pa ito. Hindi pa natin ito madadala ng Maynila. Ganyan na ganyan si Mia noon. 14 years old. Nung amin siyang nakilala. Pero ngayon nasa edad na. Tama na yung edad niya. Kaya mag-aaral kang mabuti, ha? Yes, Para gusto mo bang makapunta ng Maynila? Yes, sir. Oo. Mag-aaral kang mabuti. Ha? Okay? Daghan kasi silang magkakapatid, shampoo yan sila. Ang kanilang papa, dili ko pa... Nakita ko na ba yung papa? Hindi pa. Anong asa tong papa mo? Sa uma? Okay. Ang papa mo ba walang lain na... Kuan? Sawa? Wala, sir. Wala. Ang imong mama? Wala. So, kayo lang talaga. Okay. So, hindi kaya kami nandito mga kababayan dahil meron siyang sponsor nga, di ba? Okay? Si Ate Asea Sel. So, siya po yung tutulong din sa kanyang pag-aaral. At may pinadala ulit siya na allowance para ngayong Mayo ay ibibigay ko itong 3,000 pesos. Bigay ko to sa iyo, ha. Bigay ito natin si Yasel At ito si John na ang bago po nating scholar. So siya po ay katutubo din. Sila ay maraming magkakapatid. Ang mama niya ay maagang nakapag-asawa. 10 taon gulang pa lang nag-asawa na. So ito yung 3,000. 1, 2, 3,000. Yan. Maraming salamat kay Ate Asiyasel sa pagtulong mo po sa kanila. Okay? And then, by June, di ba June ang pasukan niya? Okay, anong grade ka na nga? Grade 9. So, grade 9 na. Mabilis-bilis na lang to. You have 3 years na lang. Then, college ka na. Okay. So, grade 9 ka na pagpasok. So, by June, ay mag-start ka na ng pasok mo. By June, ay bibilihan kita ng cellphone. Ha? Opo, sir. Yung cellphone, galing yun sa sponsor, hindi po sa akin. So, kaya kita bibilihan ng cellphone para doon tayo mag-update. Diba? Every now and then, mag-chat ka sa akin kung kamusta ang iyong pag-aaral. May group chat kayo, lahat ng mga scholar doon nag-update. So, halimbawa, pag may mag-exam ka na, mag-aaral kang mabuti pag first grading, second grading, third grading, fourth grading. Okay? Kailangan walang bagsak. Kasi pag nagbagsak ka, halimbawa, ang grade mo ngayong first grading ay wala kang line of 7, line of 8, okay, very good. Pero pagdating ng second grading, nagkaroon ka ng line of 7, may problema ka. Ha? Kasi bakit ka nagkaroon ng line of 7, yung first grading mo nga matataas. Okay lang sana kung yung first grading mo, puro line of 7, then pagdating ng second grading, nag-improve, mas okay. Pangit kapag second grading, biglang bagsak ang grade. Ayaw ko nun, ha? Matatanggal ka sa pagiging scholar. Ha?
So pag may cellphone na gagamitin lang cellphone sa pag-upgrade, hindi sa pag-ML, sa pag-chat kung kani-kanino. Ha? Okay? So may mapag-charge siya naman ng cellphone doon sa Sitio Alon kasi dito wala pong kuryente. May signal naman dito kaya walang ligtas kung ikaw ay hindi makakapag-update. Diba? Meron ditong signal. Oh, ayan oh, may signal oh. Kasi ang harap nito ay doon na sa sa Buda. May cell site sa kabilang bundok. So pwede kitang matawagan anytime. Wag lang ilolobat ang cellphone. Halimbawa, Jonah, magpapadala na ako ng allowance mo, hindi ako makakapunta dyan, saan ko siya ipapadala na GCash. So, yun ang ibibigay mo sa akin para doon mo siya i-claim. Alam mo ba yung GCash? O, doon pinapadala yung mga pera na di ba? Yes, sir. O, okay? So, monthly mayroon kang allowances na matatanggap galing sa iyong sponsor. Kaya mag-aaral kang mabuti ha. Naintindihan mo ako? Opo, sir. Okay. So, ngayon, dapat hindi ka na nahihiya. Ha? Kasi gusto ng sponsor mo maging okay ka para matapos ka ng iyong pag-aaral. Ha? Okay? Meron lang po siyang isang sponsor si Ate Asea, sir. So, kapag ikaw ay nag-aral, dapat susuklian ng kabutihan sa mga tumutulong sa iyo. Intindihan mo ako? Yes, sir. Okay. Tapos kung ano yung kailangan mo na kailangan mo sa school, dapat sasabihin mo sa akin. Like for example, sir, may project ako. Sir, may bibili na akong ganito. Para alam ko kung saan mo ginagastos yung allowance mo. Ha? Yes, sir. So, hindi na rason ngayon kung bakit ka absent dahil wala kang baon. Mayroon kang allowance. Intindihan mo ako? Yes, sir. Okay? Hindi ka dapat absent. Pag sinabi ng mama na, anak, magtatanim ako sa uma, alagaan mo na yung kapatid mo, mag-absent ka, huwag kang pumayag. Kailangan mag-aral ka. Okay? Sabihin mo, ma, hindi ako pwede mag-absent kasi scholar man ako. So, para magagawa ng paraan ng iyong mama. Naintindihan mo ako? Okay? O, sige, mag-thank you ka dun sa sponsor mo, kay Tita Sel. Ayun, mag-thank you ka dun, bunso. Thank you po, Ate Siasel, sa pagtulong mo sa akin. Anong maipapangako mo sa kanya? Anong maipapangako mo? Po, mag-aaral ako ng mabuti para mabago na ang buhay namin. Maraming salamat po. Sige po mga kabayan, at kami rin po ay alis na. Thank you for watching. So, yun lang po. Thank you again kay Ate Asea Sel. Salamat po sa inyo. God bless. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.